Nobyembre 23, isang grupo ng 5 armadong piratang Somali ang kakapasok lang sa MV Central Park, isang chemical tanker na dumadaan sa Gulf of Aden. Kampante ang mga pirata at hawak nila ang sitwasyon. Naniniwala silang malapit na silang kumita ng malaking halaga. Mali sila. At sa mga susunod na minuto, mapagtatanto nila kung gaano kalaking pagkakamali ang nagawa nila. Habang kumakalat ang balita tungkol sa pag-agaw sa Central Park, ang reaksyon ng karamihan sa mundo ay pagkabigla at kalituhan. Dahil ang panahon ng Somali piracy ay inaakalang tapos na. Natapos na ito, mahigit isang dekada na ang nakalipas. Sa totoo lang, sa pagitan ng 2008 at 2012, umabot sa rurok ang piracy sa paligid ng Horn of Africa. Hindi malilimutan ang mga larawan noong panahong iyon. Madalas mapuno ng balita ang mga ulat tungkol sa mga tanker, trawler at chemical carrier na inaagaw ng mga batang Somali, karaniwang armado ng AK-47 at RPG. Gamit ang maliliit na speedboat para mabilis na makahabol sa kanilang mga target, umaakyat ang mga pirata gamit ang grappling hook, lubid at hagdan bago bihagin ang mga tripulante at maglabas ng matitinding hinihingging ransom. Habang lumilipas ang mga taon, lumawak ang kanilang operasyon. Parehong sasaklaw at laki. Umabot sa halos 300 na insidente ng pag-agaw ang naitala pagsapit ng 2011 at ang mga tubig ng Gulf of Aden, Arabian Sea at maging ang ilang bahagi ng Indian Ocean ay lalong naging mapanganib, habang ang mga tripulasyong pirata ay naging mas matapang at mas sakim. Napilitan ang mga kumpanya ng pagpapadala na gumamit ng mas desperadong mga hakbang para maprotektahan ang kanilang mga barko, tulad ng pag-uutos sa mga kapitan na taasan ang bilis kapag dumadaan malapit sa Somalia, pagkuha ng mga pribadong armadong gwardiya para magbantay sa mga deck, at maging ang paglalagay ng barbed wire sa gilid ng mga barko upang gawing mas mahirap ang pagsampa. Umepekto ito, pero hanggang sa isang punto lang. Patuloy pa rin ang mga pag-atake dahil ang mga pirata ay kumikita ng milyon-milyong dolyar para sa kanilang sarili, sa mga angkan na kinabibilangan nila, at sa kanilang mga kahina-hinalang tagapagpundo. Niong Abril 2011, nagtala sila ng world record para sa pinakamalaking ransom na naibayad, matapos ang nakakagulat na halagang 13.5 milyong dolyar na ibinayad para sa pagpapalaya ng isang nakarehistro sa Gresya, napakalaking tanker ng krudo o BLCC, at ang kanyang 25 na miyembrong tripulante na hinostage ng 58 na araw. Ang barko ay may kargang 2 milyong bariles ng langis na nagkakahalaga ng humigit kumulang 200 milyong dolyar, na siyang nagpapaliwanag kung bakit ganoon kalaking ransom ang kalaunay binayaran. Ngunit malinaw na hindi dapat hayaan na paulit-ulit na mangyari ang ganitong mga insidente. Hindi maaaring manood na lang ang mundo at hayaang patuloy na yumaman ang mga pirata. Kaya nagpa siya itong magpadala ng malalakas na puwersa sa isang halos walang kapantay na pagpapakita ng internasyonal na pagtutulungan. Maraming bansa, kabilang ang Estados Unidos, Sina, India, Hapon, Rusya at iba't ibang miyembro ng Unyong Europeo, nagtatag ng mga naval patrol sa buong rehiyon. Nagpadala sila ng mga barkong pandigma, destroyer at mga patrol boat. Binago ang Golpo ng Aden mula sa dating pugad ng mga pirata tungo sa isa sa pinakamatinding binabantayang daanan ng tubig sa mundo. Naging epektibo ito at natapos ang gintong panahon ng mga pirata. At habang lumilipas ang mga taon, ang bilang ng mga pag-atake o kahit mga tangkang pag-atake ay bumaba hanggang sa umabot sa zero. At nanatili itong ganoon sa loob ng ilang taon. Mukhang nalutas na ang problema. Pero sa totoo lang, pansamantala lang itong naantala. Hindi pa tuluyang nawala ang mga pirata. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon. Hinihintay ang tamang pagsabay-sabay ng mga pangyayari para makabalik sila. At sa mga unang taon ng dekada ng 2020, nagkatugma ang lahat ng pagkakataon. Nagsimimulang kumalat ang kaguluhan sa gitnang silangan at umabot ito sa sukdulan noong huling bahagi ng 2023 sa pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7 at pagsisimula ng digmaan sa Gaza. Habang lumalala ang sitwasyon, mas naging abala ang mga pangunahing bansa sa mundo sa krisis na nagaganap. Kaya't napabayaan na ang mga pangamba tungkol sa posibleng pag-atake ng mga pirata. Nagsimimulang humina ang mga maritime patrol habang inilipat o binigyan ng bagong utos ang mga barkong pandigma at iba pang sasakyang dagat. At nagsimulang lumitaw mula sa kanilang mga taguan ang mga piratang Somali. Naramdaman nilang may pagkakataong mapakinabangan ang sitwasyon. Kaya bumalik sila sa laot at noong 2023, nagsimulang lumitaw ang mga pangamba na magsisimula na naman ang panibagong panahon ng Somali piracy. Noong Nobyembre ng 2023, natupad ang mga pangambang yon at napagtanto ng mundo na hindi pa tapos ang panahon ng mga piratang Somali. Sa katunayan, ipinakita ng kasaysayan na ang mga piratang Somali ay hindi basta-basta sumasakay sa mga barko o kinukuha ang unang barkong madaanan nila. Sila ay oportunista sa isang banda, ngunit maingat din sa kanilang mga pamamaraan. Pinipili nila ng mabuti ang kanilang mga target. Madalas nilang pinupuntirya ang mga barkong mabagal, walang depensa, at mataas ang halaga. Ginagawa nilang mas madali para sa kanila na makasakay, mapasunod ang tripulante, at humingi ng malaking ransom. At noong Nobyembre 23, isang tila perpektong target ang dumaan sa kanilang paningin, ang MV Central Park, na may sukat na 475 talampakan ang haba at 78 talampakan ang lapad, na may gross tonnage na 12,100 at 45 tonelada.
Ang napakalaking barkong ito ay ginawa sa Japan noong 2015 at naglayag sa ilalim ng bandila ng Liberia. Ngunit sa katunayan, pagmamay-ari ito ng negosyong Zodiac Maritime na nakabase sa London, isang malaking kumpanya ng pagpapadala na pinamumunuan ng Israeli na bilyonaryong si Ilyas Ofer na may tinatayang yaman na higit sa 33 bilyong dolyar. Ang mga barkong tulad dito ay karaniwang may pinakamataas na bilis na nasa 16 na knots o mga 80 milya bawat oras. Sakay ng Central Park nung araw na yon ay may 22 marinong mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang Bulgaria, Georgia, India, Russia, Turkey, Vietnam at Pilipinas. Ang barko ay nagdadala ng napakaraming phosphoric acid, isang chemical na lubhang nakakaagnas ngunit napakakapakipakinabang at maraming gamit na maaring gamitin sa pataba at bilang sangkap sa pagkain at may maraming gamit din sa industriya ng parmasyutika. Para sa mga pirata, pasado ang Central Park sa lahat ng kanilang pamantayan. Mabagal ito, kaya madali nilang maabutan gamit ang kanilang mabilis na bangka. Meron itong maliit na crew na sibilyan at walang mga armadong gwardiya sa barko. Nagdadala ito ng kargamentong sapat ang halaga para mabigyang katwiran ang paghingi ng ransom na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Bukod pa rito, ang kargamento ay napakadelikado at kailangang ingatan. Kaya't malabong, subukan ng crew ang anumang pabigla-biglang galaw o gumawa ng kahit ano na maaaring magdulot ng tagas o pagkalat. At nandoon mismo, ilang dosinang milya lang mula sa baybayin ng Somalia, dumadaan sa International Recommended Transit Corridor na tila naghihintay lang na maagaw at walang mga barkong pandigma ng kanluran o NATO frigates na mukhang naroon para ipantanggol ito. Ito ay isang pagkakataon na hindi nila kayang palampasin. Hindi sila interesado sa phosphoric acid o sa anumang kardamento na sakay ng barko. Hindi naman nila ito pwedeng isalin at ibenta sa black market. Para sa kanila, ang focus ng pag-hijack ay ang tripulante. Ang kailangan lang nilang gawin, tulad ng dati nilang ginagawa, ay gawing bihag ang tripulante at gawing lumulutang na bilangguan ang barko. Mula doon, bawat araw na lumilipas ay lalong nagpapataas ng presyon sa mga responsabale sa barko at sa mga taong sakay nito. Mga kumpanya ng pagpapadala, mga kumpanya ng siguro, mga pamahalaan. Ang mga pamilya ng mga bihag ay kakausap sa media, nagmamakaawa para sa litas na pagbabalik ng kanilang mga mahal sa buhay. At kung ayon sa plano, ang mga may kapangyarihan ay sa huli ay susunod sa mga hinihingi ng mga pirata. Kaya para sa mga pirata, ang tagumpay o kabiguan ng pag-atake ay nakasalalay sa kung gaano kabilis nilang matagpuan at mapasuko ang mga tripulante. Pero ito ay taong 2023, hindi 2008. At matapos ang daan-daang pag-atake ng mga pirata noon, ang mga modernong tripulante ay sinanay na tumugon sa ganitong mga sitwasyon sa isang napaka-espesipikong paraan, hindi sa pamamagitan ng paglaban o pagtatangkang maging bayani. Hindi naman sila mga sundalo, kundi mga sibilyan, mandaragat, inhinyero at mga nabigador. Sa halip, binigyan sila ng isang simpleng tagubilin, tumakbo at magtago sa unang senyales ng panganib. Ang mga tripulante ng mga tanker ngayon ay inaasahang pupunta sa mga ligtas na silid sa barko na tinatawag na citadels, kung saan maaari silang magpadala ng distress call at maghintay hanggang dumating ang tulong. Isa itong simpleng estratehiya pero matalino dahil kahit makasampa ang mga pirata at makuha ang kontrol ng deck, hindi nila tunay na mapapakinabangan ang kanilang kapangyarihan kung hindi nila maaabot ang tripulante. At niong Nobyembre 26, ang estratehiyang iyon ay dadaan sa sugdulang pagsubok. Halos alas 6 na ng umaga. Sumisikat na ang araw at unti-unti nang lumilitaw sa abot-tanaw habang mabilis na papalapit ang mga pirata sa kanilang target. Madali nilang napapabilis ang kanilang mga bangka ng hanggang 25 knots o halos 29 na milya bawat oras. Kaya walang kahirap-hirap para sa kanila na abutan ang mabagal na gumagalaw na Central Park tanker. Pagdating nila sa tabi ng napakalaking barko, ginamit ng mga armadong pirata ang grappling hooks at lubid na hagdan para makaakyat sa deck. Hawak-hawak ang kanilang mga AK-47, naglakad sila papunta sa tulay ng barko. Alam nilang napakahalaga ng mga susunod na minuto. Dito nagkakatalo ang lahat. Ito ang sandaling magpapasya sa buong operasyon nila. Kailangan nilang mahanap ang mga tripulante bago pa sila makapagtago. Basta magawa nila yon, magkakabit-kabit na ang lahat ng iba pang bahagi at magsisimula na ang negosasyon. Maaring abutin ng mga araw, linggo o kahit buwan bago makuha ng mga pirata ang gusto nila. Pero dahil may ilang dosenang bihag sila at napakaraming mahalagang kargamentong chemical, maaari silang umalis sa operasyong ito na milyon-milyong dolyar ang yaman. Pero nang pasukin nila ang bridge ng barko, sinalubong ang mga pirata ng isang hindi inaasahan at hindi kanais-nais na pangyayari. Wala ng tao, hindi makita ang mga tripulante dahil ang hindi alam ng mga pirata ay nakita sila ng Central Park na paparating. At sa unang senyales ng panganib, agad na sinimulan ng Turkong kapitan ng barko ang protocol na itinuro sa kanya. Bandang alas 6 ng umaga, habang papalapit ang mga pirata sa tanker, pinindot niya ang automated distress beacon ng barko. Sinimulan nito ang isang agarang broadcast sa mga military frequency na nag-aabiso sa anumang kaalyadong barko sa lugar na ang Central Park ay inaatake. Sa mga sumunod na minuto, nagmadali ang kapitan at ang kanyang crew papunta sa mas mababang palapag at nagkandado sila sa loob ng citadel. Maraming makabagong barkong pangkalakal ang may mga itinalagang ligtas na silid na ganito. Madalas na matatagpuan malapit sa silid ng makina, sa dulo ng mga paikot-ikot at parang labirint na mga pasilyo na pamilyar sa crew.
Ngunit, lubang nakakalito para sa mga hindi pamilyar na sumalakay. Ang Citadel ay isang lugar kung saan maaaring magtago ang mga marinero sa mga mapanganib na sitwasyon tulad ng tangkang pag-hijack. Napapalibutan ito ng makakapal na pader at pinalakas na mga pinto. Ang mga panic room na ito ay kadalasang may mga radyo o satellite phone na nagbibigay daan sa crew na makatawag ng tulong. Mayroon din itong sapat na pagkain, tubig at mga medical na supply para mabuhay ng ilang araw. Pati na rin mga emergency na ilaw at bentilasyon para sa dagdag na ginhawa. Ang ilang Citadel ay may mga kontrol pa para sa iba't ibang bahagi ng barko na nagbibigay daan sa crew na patayin ang makina at pigilan ang mga pirata na basta na lang imaneho ang barko papunta sa isa sa kanilang mga pantalan. At marami rin sa mga ito ang may mga display screen na nakakonekta sa mga kamera sa buong barko na nagbibigay daan sa crew na subaybayan ang kinaroroonan ng mga pirata anumang oras. Napatunayan na ang mga Citadel ay kabilang sa pinaka-epektibong panlaban sa mga pirata. At noong ika-26 ng Nobyembre, umaasa ang 22 crew ng Central Park na mapapanatili silang ligtas ng kanilang Citadel. Ikinandado nila ang kanilang mga sarili sa loob. Patuloy silang nagpapadala ng distress calls, umaasang maririnig at matutulungan sila ng isa sa maraming puwersang militar na nagsasagawa ng mga patrulyang laban sa mga pirata nitong nakaraang dekada. Samantala, sa mga palapag sa itaas, nagkalat ang mga pirata at naghahanap ng anumang palatandaan ng buhay. Nagsisimula na silang magpanik nang mapansin nilang may countdown timer nang nagsimulang magbilang paatras. Sa bawat minutong lumilipas, unti-unting nababawasan ang tsansa nilang magtagumpay. At ang sitwasyon nila ay lalo pang luluba dahil may kalapit na barko na nakatanggap ng distress call mula sa Central Park. At hindi lang basta-bastang barko ito. Isa ito sa pinakamakapangyarihang barko pandigma sa mundo, ang USS Mason, isang Arleigh Burke-class Aegis Guided Missile Destroyer na may dalang sapat na lakas para burahin ang buong armada ng mga pirata sa isang iglap at papunta ito direkta sa kanila. Pagkarinig ng crew ng Mason sa tawag, agad silang naglunsad ng mabilisang tugon. Ang malalaking gas turbine engine ng destroyer ay biglang umugong sa pag-andar. Itinutulak ang 500 at 900 na talampakang haba ng barko papunta sa lugar ng pag-agaw sa barko. Sa bilis na higit sa 30 knots o 35 milya bawat oras. Balik sa kargamentong barko, patuloy na nagtatago ang mga tripulante. Umaasang hindi sila matutuklasan. Habang gumagala ang mga pirata sa mga pasilyo, sumisigaw na lumabas ang mga marinero. Lalo silang nababahala at naiinis. Bawat silid ay walang laman. Bawat pasilyo ay nauwi sa isa pang saradong dulo. Ang mga nakakabalisang mga segundo ay nagiging minuto. Habang halos siguradong nararamdaman ng mga pirata na unti-unting nawawala sa harap ng kanilang mga mata ang $1,000,000 na gantimpala. At pagkatapos ay nangyari na ang hindi maiiwasan. Ang Mason, kasama ang isang maliit na grupo ng mga kaalyadong barko at mga kasamang eroplano mula sa Coalition Counter-Piracy Task Force ay dumating sa lugar ng pangyayari. Ito ay isang barkong ginawa para sa digmaan. Ipinagmamalaki nito ang isang 5 pulgadang Mark 45 Mod 4 na artillery gun, isang 20mm Phalanx close-in weapon system, dalawang 25mm Mark 38 machine gun systems, apat na 0.5 pulgadang kalibre na baril, 96 missile cells at kumpletong hanay ng surface-to-air, anti-ballistic at cruise missiles, dagdag pa ang mga torpedo. Sa kasamaang palad, wala sa mga sandatang yon ang may malaking silbi sa mga sitwasyong ganito. Habang iniisip ng mga tagamasid sa labas na maaring magpadala ang US Navy ng isang mabigat na armadong destroyer para pasabugin ang mga pirata gamit ang puwersa, ang mga ganitong eksena na parang sa blockbuster na pelikula ay hindi talaga nangyayari sa totoong buhay. Ang MV Central Park ay hindi isang barkong pandigma ng kalaban. Ito ay isang sibilyang barko na may dalang napakaraming mapanganib na chemical. Anumang misil, bala o putok na iputok sa barko, kahit na may pag-iingat at katumpakan, ay may panganib na magdulot ng sibilyang kaswalti o isang seryosong krisis sa kalikasan. Kung masiraman ang alinman sa mga lalagyan ng chemical, kaya nang dumating ito sa kaparehong katubigan kung nasaan ang hinijack na barko, ang layunin ng Mason ay hindi ito wasakin, kundi iligtas ito. Para magawa yon, kinailangan ng militar ng US na umasa sa isang particular na taktika na kilala bilang Visip, Board, Search and Seizure o VBSS. Sa pinaikling anyo, ang VBSS ay isa sa pinakamahirap na uri ng misyon na maaring ipagawa sa sinumang miyembro ng militar. Tulad ng ipinapahiwatig ng acronym, kasama rito ang mga team na bumibisita sa mga na-hijack na barko, sumasakay dito, naghahanap ng mga kalabang mandirigma at kinukuha ang kontrol mula sa kanila. Kung mukhang madali, hindi ito ganoon. Napakaraming salik na kasangkot at hindi mabilang na paraan kung paano maaring magkamali ang mga ganitong misyon. Kahit ang pagsakay pa lang, ang mga gumagalaw na barko na kontrolado ng kalaban ay sobrang delikado. Kadalasan ang mga boarding team ay dumarating gamit ang helicopter o sa tulong ng sarili nilang mga speedboat. Pagdating sa deck, kailangan nilang magpatuloy sa loob ng napakalaking barko. Sinusuyod ang bawat palapag, bawat kwarto, bawat pasilyo. Alam nila na maaring may mga armadong kalaban na nagtatago sa bawat sulok. Pero alam din nilang may mga inosenteng tao sa barko na kailangang iligtas. Kailangan nilang makilala ang pagkakaiba ng dalawa, kaya hindi sila pwedeng basta-basta magpaputok ng baril. Sa halip, kailangan nilang maglaan ng oras para suriin ang bawat palatandaan ng buhay. Tukuyin kung kaibigan o kalaban, bago magdesisyon kung magpapaputok o magbibigay ng tulong. At kailangan nilang gawin lahat ito sa madalas na masisikip na lugar sa mga ibabang palapag ng kargamentong barko, kung saan napakaraming pwedeng pagtaguan ng mga kalaban. Sa mga ganitong sitwasyon, may kalamangan ang mga manghihijack kahit na madalas ay mas simple lang ang kanilang mga armas at kagamitan.
At wala silang halos kaparehong antas ng pagsasanay at karanasan militar, gaya ng mga sundalong humahabol sa kanila. Mayroon pa rin silang mahalagang kalamangan na makapwesto sa mga tagong lugar, makapaghanda ng mga bitag at ambush, at makapaputok muna sa kanilang mga kalaban. Kung ang VBSS team ng Mason ay kukunin ang kontrol ng Central Park, alam nilang maaari itong maging sobrang delikado at may malaking kapalit. Habang papalapit ang barkong pandigma ng Amerika sa Central Park, naglabas ng mensahe ang US Navy sa mga pirata na dapat nilang isuko agad ang kontrol sa barko o harapin ang mga kahihinatnan. Umasa ang Navy na sapat na ito para takutin ang mga Somali at hindi na kailanganin ang isang mahirap na VBSS operation. Sa puntong ito, hindi pa rin nagawang mahuli ng mga pirata ang kahit isang miyembro ng tripulante dahil lahat sila ay ligtas sa loob ng Citadel. Tuluyan nang nagsara ang kanilang pagkakataon. Para maging matagumpay ang pang-aagaw sa barkong ito, kailangan nilang hindi lang makuha ang barko, kundi pati na rin ang mga tripulante. Doon lang nila makukuha ang kapangyarihang kailangan nila para sa kanilang hinihining ransom. Ngayon, habang nakatanaw sila sa dagat at nakikita ang $1 bilyong na Amerikanong barkong pandigma, napagtanto nilang biglang nagbago ang kanilang misyon. Bumagsak na ang anumang plano para sa isang matagalang krisis ng mga bihag. Hindi na ito isang pagdukot, isa na itong misyon ng pagtakas at kailangan nilang tumakas sa lugar ng mabilis hanggat maaari. Iniwan ng 5 armadong pirata ang mga mas mababang palapag at nagmadaling bumalik sa bukas na bahagi ng barko. Tinigilan nila ang kanilang operasyon at nagmamadaling tumalon pabalik sa mga railings ng chemical carrier. Sumakay sila sa kanilang speedboat. Pinigan nila ang throttle hanggang sagad. Umaasang sapat ang liksi ng kanilang bangka para makalayo agad sila. Pero hindi ito pelikula sa Hollywood. Totoong buhay ito. At kahit mabilis ang bangka, hindi ito kayang tapatan ng tanker. Pero hindi rin ito sapat para makatakas. Lalo na kung may US missile destroyer na sinusuportahan pa ng maliit na pangkat ng mga eroplanong paniktik ng militar at iba pang suportang kagamitan. Nang makita ng crew ng USS Mason na sinusubukan ng mga pirata na tumakas, agad silang nagbago ng plano mula sa pagsagip tungo sa paghahanda para sa pagdakip. Umugong muli ang malalakas nitong makina habang nagsimula ito ng mabilisang habulan sa dagat laban sa maliit na bangka ng mga pirata. Ang bagong layunin na yon ay mapigilan ang mga Somali bago pa sila makabalik sa dalampasigan. Kung tumakas sana ang mga pirata sa ilalim ng dilim ng gabi, baka mas lumaki ang tsansa nilang makatakas. Ang isang sasakyang dagat na tulad ng kanila, na sobrang liit kaya halos hindi makita sa radar, ay maaaring mabilis na makalayo sa paningin ng mga humahabol sa kanila at tuluyang maglaho sa dilim ng gabi. Sa kasamaang palad para sa kanila, nangyayari ang pagtatangkang pagtakas na ito sa liwanag ng araw. At kakaunti lang ang lamang ng mga pirata sa kanilang mga humahabol. Gamit ang kombinasyon ng mga tanod, tulong mula sa himpapawid, at makabagong radar systems, sinusundan ng Mason ang bangka. Hindi ito nawawala sa paningin. At palapit ng palapit sa bawat minuto. Walang palatandaan ang mga Somali na babagalin nila o susuko sila. Kaya't gumawa ng mas matinding hakbang ang kapitan ng Mason at nagbigay ng utos na magpaputok ng sunod-sunod na warning shots. Nagpaputok ang mabibigat na armas ng destroyer ng may maingat na katumpakan, tinatamaan ng tubig sa paligid ng bangka na nagbibigay ng malinaw na mensahe sa mga sakay nito. Tumigil kayo at mabuhay para maikwento ang nangyari o isugal ang buhay at mapasabog kayo sa dagat kung tatanggi kayo. Nakita ng mga pirata na wala na silang ibang pagpipilian kaya ginawa nila ang tanging makatuwirang hakbang. Pinatigil nila ang kanilang speedboat at itinaas ang kanilang mga kamay bilang senyales ng pagsuko. Ngunit gaya ng makikita mo, malayo pa sa tapos ang panganib. Sa loob ng ilang minuto, papunta na ang Navy boarding team sa bangka para arestuhin ang mga Somali. Kinumpiska ang kanilang mga armas, tinalian ang kanilang mga kamay at dinala sila upang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang ginawa. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pag-hijack na inakala ng mga lalaking ito na magdadala sa kanila ng $1 milyong ay nauwi sa kanilang pagkakaaresto. Walang nasaktan o napatay at ang mga marinero ng Central Park ay lumabas mula sa kanilang citadel na walang galos. Ngunit may isang dramatikong pangyayari na naghihintay sa mga tripulante ng USS Mason. Mukhang naging matagumpay ang araw. Isang barko ang nailigtas, isang grupo ng mga pirata ang nahuli, at lahat ay ayon sa plano. Ngunit ilang oras lamang matapos ang operasyon, isang bago at mas nakamamatay na banta ang lumitaw. Hindi mula sa Somalia sa timog, kundi mula sa Yemen sa hilaga. Doon, napansin ng mga puwersa ng Houthi ang presensya ng Amerikanong barkong pandigma sa Golpo ng Aden at wala silang balak na basta na lang hayaang dumaan ito. Nagpakawala sila ng 2 napakabilis na ballistic missile mula sa isang okupadong lugar sa loob ng Yemen patungo sa USS Mason at Central Park. Nagliwanag ang mga radar screen ng Mason at tumunog ang mga alarma. Hudyat ng paparating na banta, nakahanda at armado na ang mga depensa para harapin ang mga Houthi missiles. Pero sa kabutihang palad, hindi na kinailangang gamitin ang mga ito at malaman kung ano ang mangyayari. Bumagsak ang mga Houthi missile sa dagat. Mga 10 nautical miles ang layo mula sa Amerikanong barkong pandigma. Pero ang mismong katotohanan na nagpaputok ang mga Houthi sa isang barko ng US ay malinaw na palatandaan kung gaano kabilis lumalala ang sitwasyon sa gitnang silangan at kung gaano nagiging mapanganib ang lugar na yon. Sa loob lamang ng isang araw, isang barko ng US ang namagitan sa tangkang pag-agaw sa barko at may mga kalabang missile na bumagsak sa di kalayuan. Kahit na kayang harapin ng Mason ang mga iyon, hindi ganoon ang masasabi para sa mga barkong pangkalakal at mga sibilyang barko na dumadaan sa lugar. At sa sandaling yon, isang nakakatakot na bagong realidad ang lumitaw para sa mga barkong yon
at sa kanilang mga tripulante. Hindi lang nila kailangang muling matakot sa mga pirata, kundi kailangan din nilang harapin ang palaging panganib ng mga supersonic na misil na biglang babagsak mula sa langit, na may sapat na lakas ng pagsabog para pasabugin ang buong barko at kargamento nila sa isang iglap. 1 taon o 2 lang ang nakalipas. Parang mas ligtas ang buong reyon. Akala ng lahat tapos na ang panahon ng Somali Piracy. At kahit may mga tensyong kumukulo sa ilalim ng ibabaw, hindi pa lubusang nagkakagulo ang gitnang silangan noon. Pero pagsapit ng huling bahagi ng 2023, baligtad na ang lahat. At ang mga destroyer tulad ng USS Mason ay hindi na lang basta nagbabantay sa dagat ng payapa. Ngayon, kailangan na nilang tumugon sa mga distress call, magsagawa ng rescue mission, subaybayan ang mga missile, mag-escort ng mga commercial na barko at sumabat ng mga drone. Lahat ng ito sa isa sa pinakaabalang shipping corridor sa buong mundo. Isa itong matinding paalala kung gaano kahina ang seguridad sa dagat. Ang mga lugar na akala natin ay ligtas at matatag ay pwedeng biglang mabasag at masira nang mas mabilis pa sa inaakala natin. At hindi lang isa, kundi ilang krisis ang pwedeng lumitaw na halos bigla na lang sumulpot. Ang kailangan lang ay tamang pagkakataon para gawing tunay na bitag ng kamatayan ang buong karagatan at palaging may masasamang loob mula sa mga pirata hanggang sa mga terorista na sabik samantalahin ang mga sitwasyong yon para sa kanilang sariling kapakinabangan. Pero hindi lang ang mga piratang Somali ang nakaranas ng mabilis at matinding kapangyarihan ng militar ng US. Para makita kung paano nahuli ng US ang Pangulo ng Venezuela sa isang mabilis na 2.5 oras na pagsalakay, i-click ang video sa iyong screen na yon at magkikita tayo sa susunod na labanan.